Magandang araw po at ito ang Farmers Talk Forum at kami ang Team A2B. Narito ang ating topic. Aquaponics, Farming of the Future. Bakit marami na ang gumagawa nito? Itong ating topic ngayon ay tumutukoy sa aquaponics, and thank you so much sa ating mga viewers for tuning in. Of course, sa ating mga nandito sa Facebook na kanina pa nagsusulat ng message. Yes. Oo, ang dami na nila. So, bibigyan daan po namin ang inyong mga questions and messages mamaya po, later on. But first, dahil lang sinabi natin ay marami na ang gumagawa nito, unahin nating itanong, ano ba ang aquaponics? Yan, ang aquaponics ay ito yung pag-aalaga na gamit ang isda, inaalagaan sa tubig, at ang ponics naman ay galing dun sa hydroponics na inaalagaan naman ng halaman. So yung dalawang yun ay may symbiotic relationship yun, na yung aquaponics ay pag-aalaga ng isda at the same time pag-aalaga ng halaman. ayun, kumbaga pinagsama. Yes. Kumbaga 2 in 1. Yes. Yun. Kaya sinabing symbiotic kasi nga both silang nakikinabang sa isa't isa. Tama. Oo. Yun. So ano ba ang principle nito, Miss Ali? Ang aquaponic, yung dumi ng mga isda, yan nakalagay, fish generate waste, ay may mga microbes na i-convert ito sa fertilizer. So, from their waste, magiging fertilizer yan through bacteria. Tapos, yung waste na yun o yung fertilizer na kinonvert, i-distribute dun sa mga halaman, yung sa hydroponics. Yan, plants filter water and absorb nutrients from the fertilizer na galing dun sa dumi ng Tapos, yun, ma-filter na yun dun sa plants. Kung may filter rin sila, ma-filter rin yun. And then, pagkatapos nun, syempre, malinis na yung tubig. Wala na masyadong dumi yun. So, yung malinis na tubig, i-return yun sa fish. Yes. Tapos, yung fish ulit, dudumi, magiging fertilizer ulit, absorb ulit. Kumbaga from plants. cycle lang siya. Oo. Kumbaga, i-ano natin, ano ba yung sinasabi ni Miss Ali na kino-convert ng bacteria? Kasi 'di ba, pinapakain natin yung ating mga alagang isda. So yung mga feeds na yan, nagko-convert yan into ammonia. Yung ammonia, may mga bacteria diyan na nako-convert sa nitrite. So, yon medyo toxic yan sa ating mga isda. Iko-convert na ng another bacteria na to nitrate. Yung nitrate na yon, yung mga fertilizer o pataba na kailangan ng halaman. Yung nitrate. Yan. So, in short, kapag po dumumi ang isda, yung kanilang dumi, ay pag na-convert na yan ay magsisilbing pagkain naman o magsusupply ng nutrients sa ating mga pananim. And then, in relation naman doon sa sinabi ni Miss Rachel na there is a symbiotic relationship, ay tulungan lang sila. So, ito namang halaman, ang gagawa ng paglilinis ng tubig na ito na babalik sa isda para hindi magiging toxic sa ating isda. In short, ang aquaponics ay meron pong tuloy-tuloy na relasyon, na natural yung isda at yung halaman. So, nagtutulungan sila at ang kagandahan niyan, konti lang ang tubig na pinaiikot niya. Yung kumbaga kung i-differentiate mo sa hydroponics kasi may solution tayong nilalagay. Pero dito sa aquaponics, yung fertilizer na kailangan ng hayop ay nanggagaling doon sa isda. Yan. So, sa hydroponics, halaman lang, mga gulay, pananim, kung ano man ang gusto nyong ilagay. Pero sa aquaponics, meron po tayong aqua. May tubig, may isda. Yes. So, kumbaga, yung isda na yung gumagawa ng trabaho para mabuhay ang ating mga halaman. Ayan. So, naintindihan nyo na kahit paano po ang ating po namang paghimay-himay kung anong ibig sabihin ng aquaponics. So, ang susunod sigurong itatanong ng isang mga nais magdagdag ng kaalaman, saan ba nag-originate yan? Saan ba nanggaling yan? Dito ba sa Pilipinas talaga yan? Yan ba'y kinopya lang natin? So, alamin natin para naman kung kayo'y gagawa ng aquaponics, ay nalalaman nyo ang pinagmula ng inyong ginagawa. Yes. Ayan. So, yan, sa history kasi, matagal na yan, before Christ pa, 6th century, yan ay nagmula sa mga southern Chinese farmer. Oh, yes, inchik. So, inchik pa rin talagang magagaling talaga, Ayun, kumbaga, inintroduce yan ng mga Chinese farmer sa Mexico, sa gitna ng Mexico. Ano yun? Nagpunta sila sa Mexico?
Kasi yung mga panahon na yun, syempre kukunti ang mga tao. So, kailangan ng pagkain kahit paano. Nagkaroon sila ng mga idea na dito, Aztec system na na-introduce dito sa areang to. Panahon pa yan, 6th century, ibig sabihin mga 600 AD pa yan, before Christ pa yan, no? So, maisip natin na ang tagal na palang ginagawa tong aquaponics. Pero, malalaman mo, kakaiba kasi may land, may area na kanal. Ang galing tapos ayan, yan yung sinasabi natin na parang makikita mo man-made lang yan kung iisipin mo. Man-made lang yan ng mga sinaunang tao sa Mexico. Yan. Kasi nung time na yan, yung mga Aztecs kasi, yung kanilang tinitirhan, hindi posibleng makapagpatubo ng pananim. Kasi yung lugar nila is yung parang maputik. Oo, medyo matubig. So, hindi possible na mabuhay yung mga tanim. So, kaya nakaisip sila ng concept na since yung tinitirhan nila ay malapit din sa lawa, so sa baybaying lawa, nagbuo na lang sila ng parang tinawag nila parang mga small island. Kasi nga, mukha siyang island dahil sa nakalutang siya sa lawa. Tapos, pero itong mga small island na to ay tinatawag nilang chinampas. Kasi made of ito yung mga floating raft na binubuo ng mga parang sa atin balsa. Balsa. Ang galing nila So, kumbaga sinabi mo nga putik. Putik yan, nilagyan nila yung mga basura, yung mga dahon-dahon, yung mga natutuyo. Tapos another ulit, kumbaga parang dineng-compose nila. Tapos sa kanilagyan nila lang soil sa ibabaw. Tapos ang ginawa nila is nilalagyan na lang nila ng mga buto para doon tumubo. Yun. Tapos may mga makikita tayong mga parang pinaka-pondo nila yung tree. Kasi para hindi masyadong magiba, yung mga malalaking roots na yun nagsisilbing pondo para yung makikita mo yung mga tawag doon. Parang siyang poste. Yes, ganan. So makikita mo ang galing, 'di ba? Oo, kumbaga nung araw, alam na nila na merong sustansyang dapat bumuhay sa mga tanim na ito. Kaya naglalagay sila ng mga imbak na compost sa ilalim ng lupa. Na yun ang pagkukunan ng sustansya o pagkain ng tanim. Yes. At ang mga makikita mo dyan sa nakatira dyan sa mga tubig, mga isda. Pero ini-introduce na pala, may tilapia na nun. Oo. Actually, ang tilapia ang unang mga isda nung araw, kahit before Christ. Yes, may tilapia na. So itong kung mababasa po ninyo ito, titignan, inaano natin, Yan. Pag sinabi pong 1000 AD, ay Anno Domini na yan, sa salitang Latin. Yes. Oo. So, kung makikita niyo according to some research and studies, ang Aztecs po, ang meron tinaguri ang Gardens in the Lake. Yes. Yan. Galing, Yes, oo. So, balang araw siguro, mga partner, ay makakita ka na rin ng mga ganyan sa ating lawa. Pero actually, sa totoo lang sa ngayon, pa rin, makikita mo pa rin yan sa Mexico. Meron pa rin. So, diyan nagmula ang mga konsepto na ito na, siyempre, sa katagalan ng panahon ay ini-enhance, ini-improve. Kaya ngayon, nandito na lang tayo sa isang pwede mo na lang dalhin sa loob ng bahay. Yes. Kaya pinag-uusapan natin ito, mga partners and mga friends and viewers, ay kasi itong panahon na ito, kailan po talaga maging sustainable ang ating pamumuhay na susustinahan ng ating pagkain. So, kailangan mag-survive tayo. Bakit sinasabi ng mga experts na farming of the future ang aquaponics? Bakit nga ba? Diba dati nakikita natin na yung aquaponics technology dati ay conservative pa, nandun pa sa ocean, sa mga bodies of water. Ngayon, farming of the future, na syempre may mga technologies na tayong bago. So ngayon, yung aquaponics dati, pinapaliit na yan, tapos niladala na sa bahay. At saka, we don't have to use na that much mga soil, yung mga traditional na nilalagay sa mga plants. Tapos yung yung kung saan naka-cage yung mga fish, pwede nang paliitin, pero maganda yung stocking density. Tapos may mga technology rin tayo na kayang
increase yung livability ng mga isda Yes. katulad ng ating technology. Yes, tama. At saka sa ngayon kasi, alam mo, hindi naman paunti ang tao ngayon eh. Padami ng padami. Actually, ilang milyon na ang Pilipinas, di ba? So, dito sa pamamaraan na to, dito tayo makakakuha kung paano i-feed yung bawat Pilipino at hindi. Actually, global na kasi yung aquaponics ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, di ba? Nagmula yan sa ibang bansa pa, tapos inadapt na lang natin. So, marami mga technologies, sabi nga ni Miss Ali na ini-introduce to globally. Yan. And I think, talagang magiging farming of the future dyan, bukod kasi sa marami nang gumagawa niyan. This is parang sabihin natin, preparasyon. Yes. Paghahanda, dahil sa hindi na bumabata ang mundo, nagiging industrialized na halos, kahit nga mga bukid Yes, nababawasan na. So later on, maging handa tayo. Paano kung wala ng lupang mapagtaniman, wala ng espasyong malawak? So kailangan kanya-kanya na tayong bukid sa loob ng ating bahay. Kanya-kanya na tayong palaisdaan sa loob ng ating bahay. So that is farming of the future. You bring the dagat and the lawa sa ating bakuran. Ganon din ang ating taniman or garden, pwede na sa loob. Lalo na ngayon, puro condo, unit, apartment. So, kailangan matuto tayo na gumawa ng paraan sa ating buhay. Yes, sa akin naman kaya ako masabing farming of the future ang aquaponics dahil nga syempre nakikita natin sa ngayon sa ating bansa, sa ating mundo na madaming mga pangyayari. So, yun din ay para matulungan din natin yung ating mga kababayan na mag-isip ng pamamaraan na kahit sa loob lang ng bahay, sa bakuran. Kasi nga sa dami ng mga nagpapatayo ng mga gusali, so kukonti na lang yung lupa na natitira sa atin. So kapag kaganyan yung nangyari, paano na yung mga generation natin? Diba? Masusunod. Yung mga susunod na generation natin, so halos wala na. So kaya ngayon, lumalabas yung mga ganyang sistema para maihanda din yung ating mga future generation na kahit na ganun yung kahit na wala tayong gaanong lupa, kaya nating buhayin yung ating mga sarili. Kaya nating mabigyan ng pagkain yung ating pamilya. Yes, at pwede pa rin clean and healthy food yung ma-produce natin. Kasi since sobrang industrialized, kasi diba, ang dami ng chemicals na nagsushorten ng mga buhay ng mga tao. Exactly. Ito, farming of the future, pwede pa nating mag-produce ng clean and healthy food. Yes, lalo na kung lalagyan natin ng technology. Yes. Diba? Kasi ang mga tao ngayon nag-iisip, maski ako, kasi syempre, pag salan ka nag-farm, hindi mo maiiwasan magkaroon ng pesticide, herbicide. Pero dito, soilless. Okay, sorry. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng ibang mga herbicide, pesticide na lalagyan mo yun. Kasi hindi na naman talaga, kung maganda yung management, hindi na talaga na lalagyan ng mga insekto. At saka hindi mo na kailangan pang trabahuhin ng maayos, i-monitor ng 24 hours andong ka, hindi naman, di ba? At saka makikita natin sa ngayon yung mga ganyan sistema, halos lahat na makikita mo ng mga interesado sa ganyan, yung medyo may edad na. Kasi masyado concerned na sila dun sa health nila eh. So makikita mo na mas marami sa mga 50 pataas mas interesado sa ganyang sistema, yung aquaponics. Yun. Tsaka yun nga, hindi tayo nililimitahan dahil hindi hindrance yung space na meron tayo kahit wala tayong lupa. So, makakapag-alaga pa rin tayo. At the same time, nakakapag-multitask pa tayo. Marami pa tayong ibang pwedeng gawin dahil it saves time. Yes. Anything you want to add sa ating mga kababayan na ito? Pero, ang tanong na susunod siguro natin, wag nga pala kayong alis dyan. Kasi meron tayong surprise mamaya. Surprise na, yun na, mamaya yun. At may good news tayong napakagandang good news. Yes. Okay, so, ang tanong ngayon, bakit marami na nag-aquaponics? Ano yan, nakikiuso lang ba sila? No? Yan ba talaga nauuso lang, kaya ganon? So, bakit marami? Oh yes, ay yung sinabi ko kanina kasi nga nagkakaroon na ng tao ng concern sa health. So, so gusto naman natin makatikim or makabili or sarili nating pananim na sariwa, healthy. So, alam mo kung saan nanggaling, hindi lang yung
yung mga gulay, kundi yung mismong isda. Alam natin kung malinis yung kakainin natin. Kasi pag malansa ang isda, Di ba? mamaya. Di ba? Wag spoil. Yun. Di ba? Kumbaga, yun na yun eh. Kasi, yun yung naiisip ko, yun na nakikita natin. So, hindi lang naman siguro na nakikita natin sa social media. So, hindi lang naman din yung mga mga senior, pati tayo, lahat ng tao gusto kumain ng healthy, di ba? Maski yung mga millennial generation, concern kasi makikita natin, hindi lang sila nag-i-engage doon, pati yung mga kabataan nag-i-engage dito sa aquaponics. Mamaya, sasabihin natin yan. So, para makatiyak tayo. So, isa pa, kaya nauuso, sabi nila, sa salitang iba, pero talaga nun is, marami ang sumusunod sa bagong technology ngayon. Because this is the way for us to be self-sufficient sa ating pamilya na yung ba namang 10 piso, 20, hindi, wala na 10 ngayon, 20 na ngayon, minimum sa palengke. Ba naman 20, maitabi mo dahil hindi ka nabibili sa palengke ng konting dahon, ando na lang aanihin mo sa bakuran mo. Di ba malaking bagay yon? Pamasahin na ng tatay yon, ng kuya na pupunta sa kanyang trabaho. So, everything na maisip ninyo, anything na maisip ninyo na makakamenos kayo, yun ang ginagawa natin. Kaya may aquaponics. Yun. Yes. At saka sa panahon ngayon, sabi nga ni Miss Annie ay hindi na masyadong mura ang bilihin ngayon. At saka hindi natin sure kung magiging sufficient pa ba yung pagkain natin. So, kailangan tayo na mismo mag-prepare na just in case na walang masyadong enough na pagkain para sa tao, kailangan may source tayo ng sarili nating pagkain. Tama naman yun. For self-sustainability muna yung unahin natin. At saka, yun, hindi lang sa nakikiuso, syempre, parang isipin mo na lang, kung gagastos ka na rin lang sa pagbili-bili araw-araw para sa pagkain nyo, what if yung gagamitin mong gastos is ipang setup mo na ng aquaponics mo para may gulay ka na, may isda ka pa. Speaking yung talagang hindi mo nabibilin. Sa totoo lang, madalas hindi na ako bumibili. Ng pechay. Ano ba yung tanim Pechay ko? talaga. Siyempre, number 1, pechay. Ang daming magagamit yun no? Solo, tsaka pang sahog. Pechay. Alugbati. Kamatis. Yung kalabasa, hindi na makapamunga dahil kinukuha yung bulaklak, kinukuha yung mga tangkay, yung sa mga usbong. Yan. Yung mga bunga do, kailangan ganun ninyo, tanggalin nyo yung balat. Okay? Ano pa? Meron din akong kulitis. May kamatis din ako. Yung kulitis yung nakatanim doon sa harapan ng gate 3. Yes. May S yun Parang kahawig ng dahon ng yung madulas? Saluyot. Kahawig niya. Okay? So, meron akong ganyan. So, marami pa ho. So, yung aking patatas, papakita ko sa inyo pag nag-harvest na ako. Okay? Matikman niya. Na nasa balde lang. So, napaka-importante ho, binibigyan lang namin kayo ng pruweba. Totoo ito. Kami ho nagtatanim. Hindi ho kami nagdi-discuss dito nang hindi namin alam. So, ito ho ginagawa namin. Kaya sinasabi namin sa inyo, talagang self-sustainability ang pag-uusap ngayon. At ito, ilagyan na natin itong si Chris Coronel, sabi niya, food security ang backyard fish and veggie grow out. Safe, relaxing po ito. Tama naman, sir. Thank you. Okay? So, moving on. Yes. Ano ang advantages and disadvantages nito? Ayun, katulad ng nabanggit kanina, ang advantages na makukuha natin kapag naka-aquaponics tayo, unang-una dyan is yung ating health nga po dahil hindi na po tayo naglalagay ng mga pestisidyo. Yes. At pangalawa po is nakakatipid din tayo sa water. Kasi nga, hindi na tayo araw-araw na magdidilig kapag nakatanim sa soil. At the same time is nagagamit din ng ating mga isda. Yung ating tubig mismo sa isda is magagamit dun sa ating halaman. So, makakatipid po tayo sa tubig. And then, sigurado tayo sa kinakain natin. Huwag tayo yung nag-grow. Tsaka hindi ito nililimit sa, parang dito limited sa isang bracket of ages lang. So, from millennial to hanggang mga nag-retirees na pwedeng mag-set up na aquaponics. Yes, madali lang ito gawin. Madali lang gawin, kaya part 1 pa lang ito. Kasi hindi ho kakayanin talaga na buong
isang oras lang natin i-discuss to. At saka, ito pa, syempre, pag gantong space, kayang-kaya mo na mag-aquaponics. So, hindi na kailangan ng malaking space. So, at saka yung menos lang yung yes, mga oo. materials. At yung mga materialis na to, ang daming sa backyard mo, pwede tayong bumili. Kumbaga, available lahat ng materials na gagamitin natin dito. At saka kapag ka naka-aquaponics tayo, yung mga leafy vegetable na tinatanim natin, mas mabilis lumaki kapag nasa water. Iyon. At saka isa pa, hindi lang syempre, Ano nasusustain yung pagkain natin. Dapat Dito, sabay-sabay, ano? medyo kikita tayo ng maganda. Yes. Yun talaga. Number one. Kasi, kaya nagiging globally yung aquaponics. Kasi marami talaga sa country na talagang bilyon, ha? Bilyon ang kanilang nagiging profit dito. Yung mga bansa na gumagawa ng aquaponics, can you mention Yes, some? isa dito yung mga South Korea. Alam mo, nagpo-produce sila ng monthly mga $1.2 million. Production. Profit nila yon. Talaga? Yes, di ba? Okay. So hindi lang na basta isa sa mga country nagpo-produce ng aquaponics at isa pa kaya din nila ini-introduce to kasi na experiment nila may mga plants na nagko-convert ng maraming antioxidant which anti-aging. Kaya nabebenta nila yung kanilang products na malaki yung presyo. So yun nga talagang profitable siya. And then sa Malaysia may mga i-introduce sila na mga iba-ibang system na, alam mo, kasi kung nakikita natin, di ba, gravel lang yan, horizontal, vertical, sila, dual. So, siguro, may part 2 naman tayo. Yes. Yan, ipapakita natin yan. And then, sa Middle East, so ito, syempre sa Middle East kasi mga wala silang lupa, di ba? Yun doon mismo mga almost 50-70% sa aquaponics nila pinapakain yung mga tao. Kumbaga, konti, 'di ba sa Middle East, medyo mura yung bilihin doon. Doon yung sistema ng ginagawa nila kasi ganun yung introduction or yung sistema na ginagawa nila sa pag-produce ng kanilang mga pagkain. Makakatipid talaga sila. Yes, at the same time, maganda yung production. At saka mura, diba, yung electricity sa kanila? Diba? So, more talaga sophisticated yung mga ginagawa nilang aquaponics. Ayun. Tsaka isa pa sa advantages nito, hindi tayo apektado sa mga weather conditions. Kasi pag naka-aquaponics, controlled yung environment na ating inaalagaan. So, kahit bumagyo man, at least nasa sariling space tayo, mapoprotektahan natin yung inaalagaan natin. Unlike yung pag nasa lupa, pag nagtagtuyot, kawawa yung mga pananim. Ito, tuloy-tuloy recirculating yung ating sistema. Ngayon, ang tanong nyo, siguro, paano ko lang kuryente? Di patay ang isda ko. Yun Yan. yun naman yung nagiging disadvantage. Okay. How to solve it? Kung ang inyo namang setup, talagang pinakamaganda hong setup tip lang to, yung movable. Ayan, movable. Kasi pag movable, sabihin, hindi ka naman commercialize masyado. Pang sarili mo lang, di ba? So, pwede yung drum, pwede yung mga crate lang na square, yung nadadala talaga. Pwede nyo hong dalhin sa masisikatan ng araw. Kapag sa araw, sila ng hangin, at saka may nabibili na ngayon yung bilog na kala mo flying saucer kala mo platito, na pag ipinatong mo yun, nasa internet na ho yun no? Pinatong mo sa tubig, ikot ng ikot yun, basta nasisikatan ng araw. So, kinukuha niya yung tubig doon sa ibabaw. Kinukuha niya yung tubig sa ibabaw, ikot siya, kunyari, bilog to, no? So, kukunin niya yung tubig sa ilalim, tapos ibubuga lang niya. So, parang siya may fountain. So, meron siyang aerator. Ngayon, paggabi, dahil naka-technology, matibay yung resistensya nito. Plus, kung may algae doon, makakatulong din po yun, na nagpa-provide din. Okay, so, sabi nga, lahat nagagawa ng paraan. Okay? Para mas malinis, may mga technology tayo na available para yung kakainin nyo sigurado hong healthy, walang parasites, walang bacteria. Explain namin yan mamaya-maya. Wag kayong bibitaw, may sekreto tayo dyan. Okay? So, yan po ang first part ng ating discussion. And now we go to good news. Ayan. Yes.
Yan. Meron po tayong good news for today. Ito ay yung sa baboy po na nanganak nung March 4, Thursday po ito. So ipapakita po namin yung video sa inyo, yung mga biik na inanak na baboy. So makikita niyo po yan sa video. So ayan yung mga biik mo, tatlo sila. 1, 2, 3, ayun yung nanay, yung inahens. Wala, grabe, very pagod siya kasi syempre, nakakapagod nga naman mga and then, yan yung mga biik mo. Tatlo lang yan, pero pang malakasan yan. Say hi to your mommies, guys! Hi! Annyeong! Ayan na, ayan na. Yan lang, bye-bye. Yan na yung laki niya. First day lang yan. First day lang. Okay. Galing, no? So, yan po ay from Mindoro po yan. Pinadala sa atin yung video. Wow. So, Diba? yun na masaya lang tayo na using technology na makita natin na yung kapag nilabas nga yung biik, ganun kalaki, at saka syempre, nasa isip natin kapag ganun kalaki, baka mamatay yung nanay, yung mga anak, baka magkaroon ng problem. Pero yun po is pagkalabas, makita natin malaki, yung inahin malakas, at saka yung biik naglalakad At saka na. may issue pa yan, di ba? Kasi normally, ang pag-anak ng baboy, sunod ano yan eh, tuloy-tuloy eh. Di ba may issue doon sa bago manganak? Kinabukasan pa, di ba? Yes. O ano nga yun? So, yung panganganak niya, di ba, sabi natin 15 minutes, dapat Interval. Interval ng paglabas ng anak. Pero yung unang lumabas na anak, gabi. Tapos kinabukasan is mga 8 ng umaga, saka lumabas yung kasunod. O, di ba? So, yun. So, medyo nag-worry na din yung nag-aalaga kasi nga, akala nila isa na. Oo, isa lang. isa lang. Ang anak kasi nga may lumabas ng 2 inunan. So, after nun, nung sabi nung kapitbahay, may biik. So, pagtingin nila dun sa kulungan, may lumalabas pa na biik doon sa inahin. Oo, di ba? So, ayun. So, ganun katagal. So, dapat yung inahin patay na yun. Oo, kasi ang tagal oo. ng kanyang panganganak. Tapos, sumunod, yun, sunod-sunod na. Tapos, medyo ano lang dun sa isa kasi nga sobrang laki na nakaharang. So, ibig sabihin lang na, kung talaga na-maintain ng inahin with technology, so matatag at malakas, di ba? Mabilis makarecover. Mabilis. Subok Yan naman yan eh, naman. laging ganun. Oo. Mabilis At saka makarecover. makikita niyo yung mga biik, naglalakad na. Kalalabas O, pa di lang, ba? di ba? Oo. Mga, Pagbenta na nga yung size eh. mga Yun nga. 1 week lang, ibenta mo na. Yun nga yung sabi nung yun nga yung sabi nung nag-alaga. O, di ba? Ng mama ko. Ah. Yun sabi ng mama ko, paglabas ng biik, para na daw pambenta yung Kaya laki. nga. So, Oo. napakalaki ng tipid mo Sa sa pakainan. Sa tagal nilang nag-aalaga ng Kabisado baboy, nila yan yung itsura. ngayon lang nangyari sa kanila Kasi yun. usually Oo. ang itsura ng mga bagong panganak yung pasintabi po yung parang mga kasing size na mga mouse. Oo, liit lang. Oo. Ito, talagang Ito pambenta iba. na. Oo. So, pag ganyan pala, paglabas, pambenta na. Di ba? Iba pag naka-technology. Baka naman. So, Congratulations. paglabas, makikita ka. Oh, di ba? Kita That na is yun. our good news for today. Lagi kami nagbibigay sa inyo ng good feedback, good news from our users. Of course, marami pa po yan. And of course, yung mga nasa YouTube, naka-upload na po yan. Kaya kailangan panoorin nyo para makita ninyo. Yes. Okay? Now, meron tayong ipepresent sa inyo na pakikinabangan nyo rin po pag ikay napasok dito sa field na ito o itong sektor na ito. Yan. So, magagamit ninyong impormasyon, kaya panoorin nyong mabuti at sabi nga, let us all share it and be educated. Yes. Saan kaya ako makakabili ng tilapiyang walang lansa? Lahat mo naman malansa. Meron bang isdang walang lansa? Kahit nga minsan karne, malansa rin. Basta yung madudugo, malalansa talaga yun. Eh paano naman kung tilapia? Malansa pa tilapia. Ay, sa kinis mo, malansa pa rin eh. Oo nga. Talaga, isda yan eh. Manamis-tamis, pagkalinis-linis, at walang lansang tilapia. Yan po ang pupuntahan natin doon sa Tansa, Cavite. Oh, nandito na tayo. Tansa, Cavite. Ito natin ang isang tilapia fish tank. Atin daw!
Ang Nutriganics Farm ay pag-aari ni Miss Mapet. Andito na po tayo. Hi, Ma'am! Hello! Itong dinadaanan natin na to ay puro mga taniman na lechugas yung magkabilang side. Wow! Eto na tayo! So, nakikita nyo? 1,800 square meters, mga kaibigan. Yan po ang nakikita nyo ngayong fish pond. Normally, sa karaniwan po, kapag ikaw ay pupunta sa fish pond, maaamoy mo na agad yung amoy isda, amoy malansa. Pero dito sa fish pond nila Miss Mapet, wala talagang baho, walang amoy malansa. Parang walang fish pond. At ang kanilang tubig na ginagamit sa fish pond ay mula na rin sa deep well. Sa ngayon, merong 7,000 fingerlings ang inalagaan nila sa 2 baklad sa loob ng fish pond. Bukod pa yan dun sa mga isda na nasa labas ng baklad. Sa Mayo, doon nila harvest itong mga isda sa baklad. Sabi nga, kanya-kanya talagang diskarte yan. Dito kila Miss Mapet, hindi nila inalis yung mga kangkong. 4 birds in 1 shot. Ibang klase. Isa, para daw hindi gumuho yung pader ng fish pond, kaya hindi nila inalis yung dumadaming kangkong. Pangalawa, para naman yung mga isda meron silang pangmeryenda. Ikatlo, nagsisilbing shelter o kanlungan ng isda itong mga kangkong, lalo na kapag matindi ang sikat ng araw. At ikaapat, ito naman ay kanilang naibebenta para pagkakitaan din. Dagdag kita, ika nga. Bukod po dun sa kangkong, ano pang kinakain ng mga alaga nyo? Ginagamitan namin ng katubi. At saka, kumakain din sila ng mga leftover lettuce trimmings. Yung mga kaya na po niyang kainin. Yung mga trimmings, ma'am, basta hinahagis lang na ganyan? Ako. Okay, kasi binibenta ko yun sa mga kapitbahay ko. Ngayon lang daw sila nakatikilim ng pagkalinis-linis na tilapia. At saka walang aftertaste, walang dumi. Yung binuksan nila, takam-taka sila. Ba't ang linis-linis? At actually, ang term nila matamis. Wow! Kaya Tilapia matamis! Matamis ang term nila. Tapos pinag-aagawan nila. Nagpakuha tayo ng ilang piraso ng isda mula sa puting baklad para makita ang isda na alaga nila. Ano yan? Buti hindi kayo tumataob. Dahan-dahan! Yun, so sasalok sila ng isda. Baka matumba kayo Hindi ba malalim ba? Ay kuya, nasaktan ka ba? Hindi naman. Ganyan po talaga sa fish pond. Kailangan talaga lumubog ka. So sasalok sila mga friends ng tilapia. So titignan natin mga kaibigan yung isda na alaga nila Miss Mapet. So ayan po yung black tilapia na alaga po nila Miss Mapet at hinuli din doon sa loob ng baklad. Titignan na natin itong hinuli. Sa amoy, walang lansa. Ipuin natin. Kapag malansa, madulas sa madulas to kasi yung mga laway ng parasites at saka yung bakterya, yan po nagpapadulas. Pero ito wala. Hindi po siya madulas. Nandito tayo sa palengke. Titignan natin ang mga isda dito.
Ibig lang sabihin talaga, yung tubig na pinagalagaan kung saan kinuha mga isdang ito ay puno ng bakterya at parasites. Eto, buhay to. Ewan ko lang kung pipintas, ha? Malansa. Maghugas ka na ng kamay. Ayun. At maghuhugas ka pa ng kamay. Ayun. Salamat po. Oh, ito po yung sinasabi nating lansa. Ayan, nakikita nyo? Ayan, yung parang sipon. Yan po yung tinatawag na slimy coat na lansa. O, kaya nagiging malansa yung isda kasi kapag ang isda ay may threat sa kanya, may mga parasites sa tubig na sumisip-sip do sa kanyang laman, dito sa balat niya, ay naglalabas siya ng kanyang lansa, ng kanyang slime coat. Yan, yung malagkit po na yan. Yan. Kaya ibig lang sabihin, maraming parasites at bakterya doon po sa tubig na kanyang pinanggalingan. Yan. Yan po yung wala doon sa isda ni Miss Muppet. Hipuin mo, walang lansa, walang dulas. Hindi na nga po ako naghugas ng kamay eh. So, ibig sabihin, walang naiwang amoy, walang naiwang lagkit. Nako, ganyan pala mga tilapia na kinakain natin. Pero wag mag-alala, dahil kung gagayahin nyo si Miss Muppet, mag-aani din kayo ng tilapia na walang lansa, walang bakterya at parasites sa kanilang mga balat at laman. Manamis-namis pa. Kahit hindi ko natikman ang tilapia na alaga nila Miss Muppet, naniniwala ako sa kanyang sinabi na manamis-namis yung kanilang alaga. Kasi naalala ko yung ilang user din ng technology sa Davao Mariculture na ang alaga naman mga bangus. Narito at babahagi ko sa inyo ang ilang video clips ng videong tinutukoy ko. After eating, they reported to me na okay ang taste ng isda raw. Sabi nila magatas. Magatas yan ngayon, milkfish yan. So hindi sir, iba-iba talaga. Hindi na milkfish sila pero iba talaga ang taste because from time to time we are eating milkfish. So ngayon, hindi na raw malansa, ganun. At saka yung taste sa sabaw iba. So to verify things, nagpakuha rin ako. Kasi mahirap naman na sila lang, no? So I tested also for myself na there is really a significant difference, no, in terms of taste and the tissue of the meat. Very different. And salamat also sa Atubi kasi nakakatulong ito. At saka for a fact that makakatulong ito sa ibang mga fish producers dito sa Panabo City Mariculture Park. Alam nyo, parang miracle tong isda na to, no? Una, ito, malansa dapat tong mga bituka na to pero wala siyang amoy. At saka itong mga dugo na to, dapat to malansa eh. Pero wala, talagang natural, ano? Dahil sa Atubi na ginamit ni Dr. De La Peña. So, talagang proven. May restaurant ako sa Amerika, pag kainawakan namin yung ganito isda, malansa. Pero ngayon wala, maski na ito may dugo ang kamay ko, aamuin ko siya, wala siyang amoy. Kita nyo, ayan. Yan ang power ng Atubi. Ayon kay Miss Muppet, year 2020 lang siya nagsimulang gumamit ng Atubi. Ayon sa agriculturist na si Lizelle, sa dosage ng Atubi, naglalagay sila ng 40 grams ng Atubi per liter of water at sa kanila idinidistribute o isinasaboy sa bawat baklad per week. Kayo mismo nakatikim ng alaga. Siyempre, yun lang ang kinakain ko. Approve ba? Siyempre. Kasi sa palengke iba yung lasa eh. Tsaka hindi ka sigurado kung anong pinapakain ng ibang supplier sa isda nila. Napakaganda pala nitong technology kasi ngayon ka makakatikim ng malinis, masarap, malinamnam at matamis-tamis na tilapia. Siguro naman, makakaisip na rin kayong gumaya sa mga ganitong pamamaraan para maging self-sufficient tayo. Meron tayong makakain sariling alaga nating isdang tilapia. So hanggang sa susunod, ulit tayo magkita-kita. Magkakapag ba kayo
Okay, so... Yun. Ang ganda. Ganda na. Alam mo na, ako tawag doon. ako, wiling-wili ako doon sa nahulog. No? Oo. Actually, yung kanilang pond na yan ay sa una, yan ay parang impounding water lang. Parang, tawag dito, ginawa lang nila yan para meron silang pandilig. Ipunan ng tubig, pandilig ng kanilang mga lettuce, lechugas. So, later on, nilagyan nila ng dory fish. And then, dahil sa mas kilala ang tilapia, pinalit nila ang tilapia. Okay. So, nakita niyo, ang daming kangkong, Naka-float lang din yan, nagso-survive. So, that is one form of aquaponics also. Yes. Oo. So, nakita niyo po, at yung kanilang isda, walang lansa, walang bakterya, walang parasites. Sa totoo lang, hindi po ako nagugas ng kamay. Oh? Oo. Syempre, kasaan, naiganon mo na yun, naiganon. Di ba? Pero totoo po yun. Totoo. Honest talaga na statement po ito. Hindi ako nagugas ng kamay nun. Kasi wala namang, syempre gaganon ka pala, maamoy mo na yun, di ba? Wala eh. Wala. Tsaka malagkit kung meron man eh. So, doon mo makikita yung isda na tunay na malinis and safe na kainin. Ayan. So, kung magagawa po ninyo na kayo po mag-fish pond balang araw, yan po ay isa sa sistema na makakain tayo ng ligtas na pagkain. Thank you, Miss Muppet and the Nutriganics Farm. Ayun. Yes, thank you po. Okay po, so may mga message dito sa ating cellphone. Yes po, from Facebook. Sir Abrel Dizon, from Facebook po ito. Di lang naman lupa ang problema, isa pang problema ay transportation, nagmamahal na din. Yung aquaponics pwede gawin sa syudad kahit sa maliit na space. Yan, Yes. tama. Totoo naman. Tama po kayo. Tama yun. And thank you kay Rosita Quintos, Mila Dilagmay Evangelista, Daryl Red, ba? Yun. Hello, Daryl. So ayan po ang ating pong topic for today. That's only one part of the main topic na aquaponics. Sundan nyo po yung mga susunod nating farmers talk kasi diyan po natin ipapakita sa inyo ang paraan para makapagsimula na rin kayo. Ayun. Ang mga materialis lang naman yan, mga simple lang. Hindi nyo kailangan mag-isip na, mahal-mahal naman ng Hindi po kung i-commercialize nyo na, talaga negosyo, may puhunan kayo. Yes, kailangan talaga yun. Pero kung sa bahay lang naman, talaga promise, napakakonti lang po ng inyong gagamitin yan. Kaya naman simplihan lang. Oo. Okay? So, pwede ho kayo magtanong sa amin kahit tapos na po ang ating mga ating pong live stream, pwede kayo mag-post, magtawag sa amin. Yes po, pwede po kayong tumawag sa office po ng Team Ato V. Ang mga contact number po nila is 0917-540-8887 at 0939-917-2858. Pwede din po sa landline 8842-3003. Yun. At syempre, pwede rin po kayo mag-message ng inyong mga inquiries sa aming Facebook page, Ato V Nanotechnology. Yes, and pwede rin po kayo sumali sa aming Facebook group, LATO, Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization. Dito po sa group na ito ay pwede po kayong magtanong kung may mga concerns po kayo tungkol sa farming, sa pag-aalaga, pwede po kayong magtanong doon. At marami pong farmers ang willing po tumulong sa inyo. At pwede rin po kayong magbenta ng inyong mga produce. Or magtanong kung sino po nagbebenta ng ganito, ng mga sisiw, ganun. Pwede rin po kayo magtanong doon. Ay, of course, yung ating YouTube channel, yan, nako. So, yung mga hindi nakakapanood, lalo yung mga OFW, so wala silang mga ganitong Facebook, ayun, ang dami pong nagko-comment. Maraming salamat po sa mga nanonood sa amin sa YouTube channel. And then, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Ayan. Yes. At kung gusto nyo po mapanood yung aming dating videos na farmer stock, katulad last week, hydroponics, yung diniscuss natin, naka-upload po yun sa YouTube, pwede nyo pong panoorin. Oo. Ang dami talaga nagko-comment kasi may mga basher talaga. Hindi natin maano at kami mga tao lang. Kung ano lang yung sinishare namin at nalalaman, kunin nyo na lang yung mabubuti na binibigay namin sa inyo. So, thank you rin din sa mga basher namin. Because they viewed it.
Yes, oo. Salamat. Oo, at saka yung mga comment nila is nakakatulong din yun sa atin for improvement. Oo, maraming salamat. Sige, bash pa. So, aquaponics, farming of the future. Bakit marami na ang gumagawa nito? That is only our first part ng discussion. Yes. Binigyan namin kayo ng ideya, binigyan namin kayo ng inspirasyon, at iba pang sektor ng agrikultura, magagawa po natin yan basta kayo ay inspired na gawin yan. And because we're here, Team Atobi, anytime magtanong lang po, alalayan namin kayo. Yes. Okay, so that's it for today. Always remember, Team Atobi will always continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang